Sa araw na ito, tutunghayan natin ang buod ng aklat na The Power of Discipline ni Daniel Walter. Sa panimula, ano ang maidudulot nito para sa akin? Pagbutihin ang iyong disiplina sa sarili, at makamit ang iyong mga layunin. Kung ikaw ay tulad ng karamihan sa mga tao, sa isang punto ng iyong buhay ay nagtakda ka ng mga layunin sa iyong sarili na may pag-asa na mapabuti ang iyong sarili. Malamang, kapag nagawa mo yon, hindi mo naabot ang mga layuning yon ng tuloy-tuloy. Dapat kang kumuha ng malamig na kaginhawaan mula sa katotohanan na ito ay isang bagay na pinaghihirapan ng karamihan sa atin. Ang pagtatakda ng mga layunin ay medyo madali, ngunit ang pagkamit ng mga ito ay maaaring maging mahirap. Malamang na huminto ka kapag napagtanto mo kung gaano karaming pagsisikap ang kakailanganin para makarating doon, lalo na kapag ang pagsisikap na iyon ay nakakapagod sa isip, emosyonal, at pisikal. Hindi naman sa may mali sa mga layuning itinakda mo, ngunit may mali sa sistemang ginagamit mo para subukang makamit ang mga ito. Kaya ano ba talaga ang pumipigil sa iyo sa pagkamit ng iyong mga layunin? Ang iyong disiplina sa sarili o sa halip ang kakulangan nito? Sa Blink to Daniel Walter's The Power of Discipline na ito, matutuklasan mo ang kapangyarihan na taglay ng disiplina sa sarili sa paggawa sa iyo ng isang mas produktibong individual. Kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, kailangan mo munang matutunan kung paano kumuha ng responsibilidad. Ang responsibilidad na iyon ay nangangailangan sa iyo na tingnan kung nasaan ka ngayon at kung saan mo gustong marating sa hinaharap. Maaaring makatulong ang iba na mag-udyok sa iyo, ngunit sa huli, ikaw ang bahala. Ikaw at ikaw lamang ang may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay. Kaya't alamin natin kung paano. Pangunahing ideya 1. Disiplina sa sarili. Ang iyong unang hakbang sa tagumpay ay ang pag-alam kung ano ang iyong mga layunin at kung ano ang nais mong makamit. Maglaan ng ilang sandali upang isipin kung ano ang gusto mong makamit at pagkatapos ay kung ano ang kailangan mong gawin upang makamit iyon. Kakailanganin mong maglagay ng ilang tunay na pagsisikap kung talagang gusto mong makamit ang mga layunin, tama. Upang manatili sa landas at itulak ang iyong sarili pasulong, ang kailangan mo ay mahusay na disiplina sa sarili. Ang disiplina sa sarili na iyon ay nangangailangan sa iyo na tanggapin ang buong responsibilidad para sa iyong mga aksyon at magtiyaga laban sa anumang mga hadlang na maaaring dumating sa iyo. Sa totoo lang, ang pagkakaroon ng mahusay na disiplina sa sarili ay makakatulong sa iyong maging matagumpay sa bawat bahagi ng iyong buhay, mula sa pagtulong sa iyong bumuo ng mas magandang relasyon hanggang sa pagtaas ng produktibidad mo sa trabaho, at maging sa pamamahala ng iyong mga pananalapi. Sa kabaligtaran, kung kulang ka sa disiplina sa sarili, mas malamang na magdusa ka sa mababang pagpapahalaga sa sarili, nahihirapan kang maunawaan kung ano ang kailangan mo para maging matagumpay, at hindi mo makontrol ang iyong mga pagnanasa. Ang mga taong may disiplina sa sarili ay mas tiwala sa kanilang sarili, masyadong. Naniniwala sila na makakamit nila ang kanilang mga layunin. Pagkatapos ng lahat, kung wala kang kumpiyansa, paano mo aasahan ang anumang bagay? Kaya tingnan natin kung paano mo mapapalakas ang iyong disiplina sa sarili. Ang bahagi ng iyong utak na kilala bilang prefrontal cortex ay responsible para sa iyong cognitive behavior kabilang ang cognitive flexibility, adaptability, memory, impulse control, at social behavior. Kasama rin dito ang pagdidisiplina sa sarili tulad ng pagbibigay prioridad sa mga gawain, pagtatakda ng mga layunin, at pagfilter ng mga distractions. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga antas ng aktibidad sa iyong prefrontal cortex ay mas mataas kapag gumagawa ka ng mga kapaki-pakinabang na pangmatagalang desisyon kaysa sa mga makapagbibigay sa iyo ng agarang kasiyahan. Ito ay partikular na kawili-wili dahil, epektibo, nangangahulugan nito na ang disiplina sa sarili ay isang nakuhang kasanayan. Kapag tumutok ka sa mga pag-andar ng nagbibigay malay na binanggit namin, ginagamit mo ang bahaging ito ng iyong utak at palakasin ang iyong mga kasanayan sa pagdidisiplina sa sarili. Kapag gumawa ka ng mas mahusay na mga desisyon at patuloy na ginagawa ito, ang iyong disiplina sa sarili ay lumalakas. Ngunit kapag patuloy kang gumagawa ng mga mahihirap na desisyon ay nababawasan ito. Posible rin na may pumipigil sa iyo. Malalaman natin kung ano sa susunod na seksyon. Pangunahing ideya 2.
Ang iyong status quo bias. Nararamdaman mo na ba na may ilang di nakikitang puwersa na pumipigil sa iyong maabot ang iyong mga layunin? Well, actually, meron iyong status quo bias. Ang iyong bias sa status quo ay isang koleksyon ng mga negatibong salik na nakakaapekto sa iyong sikolohiya at pumipigil sa iyong makamit o kahit na ituloy ang iyong mga layunin sa unang lugar. Ang una sa mga salik na ito ay ang sunk cost fallacy. Inilalarawan nito kung bakit madalas na nananatili ang mga tao sa isang sitwasyon dahil lang sa pamilyar sila, isang hindi malusog na relasyon o hindi magandang kapaligiran sa trabaho, halimbawa. Maaaring nagnanais sila ng pagbabago, ngunit ang kanilang takot sa hindi alam ay nakakakuha sa kanila. Ang pangalawang kadahilanan ay ang pag-iwas sa pagkawala. Kadalasan ng mga tao ay natatakot na gumawa ng pagbabago dahil hindi nila alam kung sa huli ang pagbabagong iyon ay makikinabang sa kanila. Mas madaling isipin na ang isang pagbabago ay makakasama sa kanila kaysa mapabuti ang kanilang kalagayan sa buhay. Ang ikatlo ay ang takot sa panghihinayang na napupunta sa kamay sa sunk cost fallacy at ang loss aversion theory. Maaaring alam ng isang tao kung ano mismo ang gusto niyang makamit, ngunit natatakot siya na pagsisisihan nila ito. Ang pangwakas ay ang epekto lamang ng pagkakalantad. Ipinapaliwanag nito ang kababalaghan kung bakit kapag mas marami kang nararanasan, mas malamang natanggapin at gusto mo ito. Ang iyong status quo bias ay maaaring panatilihin kang ligtas at walang panganib, ngunit sa epektibong paraan, pipigilan ka rin ito sa pagkamit ng iyong mga layunin. Kaya abangan kung kailan ka pinipigilan ng iyong bias sa status quo, at gamitin ang iyong mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip upang malampasan ito. Pangunahing ideya 3. Mga gawi sa pagbuo. Ano ang naghihiwalay sa mga matagumpay na tao mula sa mga hindi gaanong matagumpay? Ang sagot ay talagang mas simple kaysa sa maaari mong isipin, ang mga gawi na sinusunod nila bawat araw. Ngunit kung gusto mong baguhin ang iyong mga gawi, kailangan mo munang kilalanin na ang iyong kasalukuyang mga gawi ay hindi gumagana. Maaaring hindi mo napagtanto na ang iyong mga gawi o mga pattern ng pag-ugali ay negatibong nakakaapekto sa iyo. Kaya mahalagang sanayin ang iyong isip na kilalanin kung ano ang gumagana at hindi gumagana para sa iyo. Kapag ginawa mo yon, maaari mong itapon ang masasamang, lumang gawi at bumuo ng bago, mabuti. Sa partikular, mayroong hindi bababa sa 3 mga kasanayan na pinagtibay ng mga matagumpay, may disiplina sa sarili kabilang ang pasasalamat, pagpipigil sa sarili, at pang-araw-araw na gawain. Ang pasasalamat at pagpipigil sa sarili ay may matibay na ugnayan sa isa't isa. Sa isang pag-aaral, halimbawa, ang mga kalahok ay inaalok ng isang pagpipilian. Maaari silang tumanggap ng isang maliit na halaga ng pera kaagad pagkatapos makumpleto ang isang gawain o isang mas malaking halaga ng pera sa ibang araw. Kung mas nagpapasalamat ang kalahok, mas may pagpipigil sila sa sarili sa paghihintay na tanggapin ang mas malaking halaga ng pera. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng pasasalamat? Sa madaling salita, nangangahulugan ito ng pagiging nagpapasalamat at nagpapasalamat, isang bagay na dapat nating gawin ng mas madalas. Madali para sa atin na i-take for granted ang mga simpleng bagay sa buhay, ngunit kailangan nating mas pahalagahan ang maliliit na bagay na yon. Bakit hindi simulan ang isang bagong ugali ng pagsusulat ng 5 bagay na pinasasalamatan mo tuwing gabi, bago ka matulog at pagnilayan ang mga ito? Pagdating sa pagbabago ng iyong mga gawi, hindi mo kailangang gumawa ng anumang bagay na masyadong marahas. Sa una, maaari mo lamang simulan ang pagbabago ng iyong mga gawi sa pamamagitan ng pagkuha ng iyong sarili sa isang pang-araw-araw na gawain, lalo na sa isang umaga, gabi na gawain. Ang magandang gawain sa umaga ay maaaring mapalakas ang iyong mga antas ng pagiging produktibo sa araw habang ang isang magandang gawain sa gabi ay tutulong sa iyo na makakuha ng magandang pagtulog sa gabi na, sa turn, ay nagpapababa ng stress na dadalhin mo hanggang sa susunod na umaga. Bakit hindi subukang isama ang 2 mungkahi na ito sa iyong panggabing gawain? Una, alisin ang caffeine pagkatapos ng isang tiyak na oras sa gabi. At pangalawa, patayin ang lahat ng iyong mga elektronikong aparato 1 oras bago ang oras ng pagtulog. Pareho sa mga ito ay malamang na makakatulong sa iyo na makakuha ng isang mas mahimbing na pagtulog sa gabi at sa susunod na umaga,
ikaw ay gumising na mas refresh at handa nang umalis. Pagdating sa umaga, ang mga matagumpay na tao tulad nina Bill Gates at Oprah Winfrey ay nagsama ng dalawang partikular na gawi sa kanilang mga gawain, pagbabasa at pagdarasal. At pagmumuni-muni. Susuriin natin ang mas malalim na pagtingin sa pagmumuni-muni sa susunod na seksyon. Pangunahing ideya 4. Zen at pagninilay. Ang Zen ay nagmula sa mga turo ni Buddha. Ito ay isang mahusay na pundasyon para sa isang buhay na may disiplina sa sarili. Naniniwala ang mga Zen Buddhist na mahalagang tumuon sa kasalukuyan kaysa sa nakaraan o hinaharap. Nangyari na ang nakaraan at hindi na natin mababago iyon, katwiran nila. Ito ay isang koleksyon lamang ng aming mga pananaw at alaala. At ang hinaharap? Well, hindi pa ito nangyayari, at hindi natin dapat paghigpitan ang ating mga kasalukuyang aktibidad sa pamamagitan ng pag-aalala tungkol sa kung ano ang maaaring idulot nito. Kapag nakatuon tayo sa mga negatibong posibilidad ng hinaharap, pinapayagan natin ang takot na ubusin at higpitan tayo sa kasalukuyan. Itinuro ni Zen na maaari nating kontrolin ang ating mga iniisip at gamitin ang mga ito para pahalagahan ang nangyayari sa kasalukuyang sandali. Hindi ito nangangahulugan na makuha kaagad ang gusto mo. Ito ay tungkol sa pagkaantala ng kasiyahan upang ma-enjoy mo ang mga pangmatagalang resulta. Ang pagsasanay sa Zen meditation ay nakakatulong na mabawasan ang stress, nagpapahusay ng katahimikan, at nagtataguyod ng mas mahusay na paggawa ng mga desisyon. Ang mga diskarte sa paghinga na nauugnay dito ay makakatulong din sa iyong manatiling kalmado sa mga sandali ng pagkabalisa. At ang pag-unawa sa iyong mga iniisip ay magbibigay daan sa iyong kilalanin ang mga ito at i-redirect ang mga ito sa kung ano ang mahalaga sa iyo. Kapag palagi kang nagsasanay, makakamit mo ang panloob na kapayapaan. Ngayon, maaaring iniisip mo na ang pagmumuni-muni ay nakaupo lamang nang nakakross ang iyong mga paa at sinusubukang mag-isip ng wala, ngunit may higit pa rito kaysa doon. Kung hindi ka pa nagnilay-nilay noon, o sinubukan at nabigo, bakit hindi subukan ang tinatawag na just sitting technique? Una, umupo ng tuwid gayunpaman gusto mo, sa isang upuan, sa sahig, o sa posisyong lotus. Gayunpaman, huwag gamitin ang diskarteng ito sa kama, dahil gusto mong matiyak na mananatiling gising ka, ang pagtulog ay hindi pagmumuni-muni. Susunod, hayaang makapagpahinga ang iyong bibig at panatilihing bukas ang iyong mga mata. Panatilihing tuwid ang iyong likod, ngunit hindi matigas, at ituon ang iyong mga mata sa isang lugar na 2 talampakan sa harap mo. Huminga sa pamamagitan ng iyong ilong at palabas sa iyong bibig. Huminga mula sa iyong tiyan, pinapayagan itong tumaas at bumaba. Hayaan ang iyong isip na makapagpahinga sa pamamagitan ng iyong paghinga. Ang paghinga sa ganitong paraan ay makakatulong din sa iyo na kontrolin ang iyong mga antas ng pagkabalisa kapag kailangan mo. Maaari mo ring tuklasin ang tinatawag na Shikantaza technique. Ito ay pisikal na katulad ng nakaupo lang na pamamaraan, ngunit medyo mas komplikado sa pag-iisip. Tumutok sa mga kaisipang dumadaloy sa iyong ulo at suriing mabuti ang impormasyon. Huwag husgahan ang iyong sarili para sa kung ano ang nasa iyong isip, ngunit tumuon sa kung ano ang ibig sabihin ng bawat isa sa iyong mga iniisip. Sa kalaunan, ito ay magbibigay daan sa iyo na huwag hayaang maapektuhan ka ng anumang negatibong kaisipan. Sa halip, maaari mong hayaan na lang ang mga kaisipang iyon at i-redirect ang iyong enerhiya sa ibang lugar. Ang regular na pagmumuni-muni ay magpapataas ng iyong konsentrasyon at mapipigilan ang iyong mga iniisip mula sa pag-alagala. Asahan na makita ang mga benepisyo sa loob ng 7 araw. Pangunahing ideya 5. Gamit ang iyong mga negatibong emosyon. Habang hinahabol mo ang iyong mga layunin, hindi maiiwasang makaramdam ka ng baha ng mga emosyon tulad ng kalungkutan, pagmamataas, galit, tapang, at pagkabigo. Ngunit may ilang magandang balita, maaari mong gamitin ang mga negatibong emosyon na ito upang gamitin ang iyong disiplina sa sarili. Oo, talaga, ang mga negatibong emosyon na iyon ay talagang makakatulong sa iyo. Kapag lumitaw ang mga negatibong emosyon, malamang na gusto mong isara o huminto at gamitin ang mga ito bilang isang dahilan upang makawala sa mga sitwasyong hindi ka komportable.
Huwag lamang baliwalain ang iyong mga negatibong emosyon, hindi iyon malusog. Sa halip, gamitin ang mga ito upang makatulong na mag-apoy ng positibong pagbabago. Subukang unawain kung bakit mo sila nararamdaman. Tandaan na ganap na normal na masiraan ng loob kapag ang isang bagay na pinaglaanan mo ng iyong oras at lakas ay hindi gumagana. Ngunit huwag mong isipin na ang iyong oras ay nasasayang dahil kahit na ang mga resulta ay hindi tulad ng iyong inaasahan, ikaw ay gumagawa pa rin ng isang bagay na produktibo. Kaya sa tuwing nagsisimula kang makaramdam ng anumang negatibong emosyon, isulat kung ano ang iyong nararamdaman at isipin kung kailangan mong suriin muli ang iyong mga layunin. Kung nakakaranas ka ng selos, tanungin ang iyong sarili kung bakit. Kung ikaw ay nababalisa, umupo at huminga ng malalim, sa pamamagitan ng iyong ilong at palabas sa iyong bibig. Huwag mag-focus sa pinakamasamang sitwasyon. Sa halip, isipin ang mga banayad na hakbang na maaari mong gawin upang malutas ang iyong mahirap na sitwasyon. Pangwakas na buod. Kung napansin mo na ang takot, mababang pagpapahalaga sa sarili, at hindi magandang gawi ay pumipigil sa iyo sa pagtupad sa iyong mga layunin, malamang nakulang ka sa disiplina sa sarili. Ang disiplina sa sarili ay isang kritikal na kasanayan na maaaring makuha sa pamamagitan ng pag-target sa iyong prefrontal cortex sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay. Makakatulong ito sa iyong matutong unahin ang mga gawain, i-filter ang mga distractions, at bumuo ng mas magandang gawi sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyong panloob na mga kaisipan sa pamamagitan ng malalim na pagtutok at pagmumuni-muni.